Hi guys! Welcome to my mini vlog. So for today's video nga pala, samahan nyo nga pala mag-celebrate ng birthday yung tito ko. August 1 pa nga tong nangyari tong birthday niya at ngayon ko nga lang na-edit kasi nga napaka-busy ko. Pakarami kasing ginagawa sa bahay at napakahirap ipagsabay-sabay yung mga trabaho at baka di ko nga kayanin. Kasi lang naman talaga ang katawan ko at hindi ko nga kakayanin kapag ka nagkasabay-sabay sila. Tapos may learning camp pa yung anak ko. Bago nga pala kami pumunta sa kanila, una ko na nga pala munang ginawa, sinundo ko nga pala muna yung panganay ko. Mabay na nga rin pala sa akin si Daisy at ngayong araw nga din ay may ikap sila sa school. Sakto naman at pagpunta nga namin ng school, ilabasan na nga rin pala yung mga estudyante. At pagkatapos nga pala naming sumundo, ay dumiretso na nga rin pala kami dito kay Tio Nelson. Dito na nga rin pala kami dumaan sa may looban at napakabilis nga lang daan dito at hindi na kami mahahassle sa paglalakad. May ko na nga rin pala yung dalawa kong anak dito sa may looban at sabi ko nga dahan-dahan lang at napakabilis nga nilang maglakad. Sila nga'y pinagbota ko na para nga hindi na sila maputikan. Pagkadating nga pala namin dito kay Tio Nelson, agad-agad na nga rin pala ako naghalo-halo dyan at ito nga palang hinahalo ko ay panlahok sa pansit. TSP nga pala lahat na magluluto ng handa ni Tio Nelson at ang pagkakaalam ko ang mga handa ni Tio Nelson, sopas, pansit, spaghetti, bilo-bilo. Ang una nga palang niluto ni TSP ang pansit. Sa pagluluto nga pala ng pansit, ayan, igigisa-gisa nga pala muna yung mga sibuyas, bawang. Pagkatapos isinunod na nga rin pala niyang ilagay yung konting manok. Pagkatapos ko nga palang haluhin ng konti, ayan, sinunod na nga rin pala niya yung mga gulay, carrots at saka yung beans. Halo-halo ko nga lang pala ng kaunti at pagkatapos kong halo-haluin yung mga gulay na sangkap, sinunod na nga rin palang inilagay na TSP ay ang repolyo. Pagkatapos nga palang mailagay lahat ng mga gulay na sangkap, ayan, hinalo-halo ko nga rin pala hanggang sa maluto ng kaunti yung mga gulay at pagkatapos nga palang halo-haluin, ilalagyan na nga rin pala ni TSP ito ng tubig. Konting tubig nga lang pala yung nilagay niya at pagkatapos hinalo-halo ko na nga rin pala ito hanggang sa maluto ulit. Pagkatapos nga na napakaraming paghahalo ko ng mga sangkap ay buti nga ako hindi nahilo yung mga gulay. Nakulun ko na nga lang pala muna ng mga 3 minutes itong mga gulay nito at pagkatapos ay hinango-hango ko na nga rin pala. Tingnan talaga ako, hinahango ko na yung mga gulay at kasi nga bigla naman bumuhos yung napakalakas na ulan. Kung makikita nyo, may kasama pa talagang hangin yung pag-ulan na malakas. 2 linggo na nga pala dito nag-uulan at buti na lang kakoy kahit nag-uulan may mga trabaho yung mga tao dito sa amin. Hindi talaga ako sigurado kung lahat nga ba talaga may mga trabaho kasi talaga pag nag-uulan hindi talaga sila nagpapagamas ng mga looban nila. Sino ba naman kasi magpapatrabaho ng ganitong napakalakas ng ulan at hangin, diba? Pipiliin ko na lang sigurong nasa bahay ako kaysa naman ako'y lagnatin at magkaroon ng sakit. Pagkatingin ko nga dito sa dalawang toy, abay nagsasayawa na. Sabi ko nga sa kanila, abay hindi pa nagsisimula ang inuman, ikay para mga lasing na dyan. Bumalik na nga pala tayo dito sa pagluluto ng pansit. Ayan, naglagay nga lang pala sa TSP na napakaraming tubig dyan sa may kawali at pagkatapos nilagyan nga rin pala niya ng paminta. Tapos nga palang tikman na TSP yung sabaw, isa-isa na nga rin pala niyang inilagay yung mga bihon sa may kawali. 2 kilong papansitin nga lang pala yung pinaluto ni Magladys kasi nga ang pansit daw ay hindi naman makain sa birthday. Sabi ko nga sa kanya, depende siguro sa pagkakaluto ng pansit. Pagka masarap ang luto ng pansit, siguro naman ay mauubos yun. Kapag plain lang na pansit at hindi naman karamihan ng rekado ay sigurado, asahan mo na talaga na yan may titira. Pagkatapos nga palang mailagay na TSP lahat ng mga bihon sa kawali, ayan, hinalo-halo na nga pala na TSP para nga daw hindi magdikit-dikit yung mga bihon. Tapos nga palang halo-haluin na TSP yung mga bihon, kinuha ko na nga rin pala yung mga gulay na niluto namin kanina at inilagay na nga rin pala namin dyan sa may kawali. Ilagay ko na nga pala yung mga gulay dyan sa may kawali, inalo-halo nga rin pala ulit na TSP. At pagkatapos ay pinatawag na nga rin pala niya si Tio Jo at si Junjun para nga may katulong kami sa paghahalo at hahango ng pansit. Pang hinahango nga tong pansit na to, takam na nga ako at gusto ko na matikman. Sabi ko ngayon, napakasarap siguro ng pansit na niluto na TSP. Kaya napapaisip na naman tuloy ako na kung may matitira ba ditong pansit mamaya or wala. Matapos na nga rin pala kami sa paghahango ng pansit, ayan, sabi nga pala ni Magladys, ako na nga daw humawak ng cake. Sabi ko nga kakoy, ayoko at ikaw naman ang asawa, dapat nga ikaw ang humahawak ng cake. Sabi ko, sige na nga, ako na nga maghahawak at kayo na lang ang kumanta ng happy birthday kay Tio Nelson. Ay lang patay sindi nga pala kami dyan ng kandila kasi nga si Tio Nelson napakarami ba naman dinadaanan. Huwag na lang talaga siya ni Marjorie para nga makapasok sa loob at para nga ma-surprise na namin siya ng cake niya. Feeling ko ngayon na-surprise na namin si Tio Nelson. Ayan, niyakap nga rin pala niya si Magladys at nagpasalamat siya. Di rin kasi alam ni Tio Nelson na bumili si Magladys ng cake para i-surprise siya. Tapos nga rin pala namin i-surprise si Tio Nelson. Umpisa na nga rin pala nagkainan yung mga nandito. Kami nga lang pala yung mga bisita ni Tio Nelson kasi nga hindi na sila nag-imbita at kakaunti nga lang yung handa. Na nga rin pala na videoan yung paggawa ng bilo-bilo, sopas at saka spaghetti kasi nga nalobat ako ng mga time na yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!